Thank you for being here. Good morning, Jessa. Yes, kumusta, Jessa? Okay How are naman you? po. Jessa, bati ka muna sa ating mga kada. Magandang araw po sa inyong lahat. Masaya po akong naririto ngayon at binabati ko po yung family ko and mga kaibigan ko na patuloy na sumusuporta sa akin simula po noon hanggang ngayon po. Yun. Alam mo, sa buhay, hindi mawawala yung pagsubok na pinagdadaanan natin. Dito sa kwento ng buhay mo, isa-isahin muna natin yung pagsubok na pinagdaanan mo. Unahin natin yung sakit na cancer. Opo. Kailan at paano mo nalaman ito? Nung 13 years old po ako, noong 2008 po, bigla na lang pong sumakit yung puson ko po. Hindi po ako, nilagnat po ako, hindi ako makaihi ng maayos po. So, pina-check up po ako sa doktor at nalaman po na cancer po agad. Stage 3B, then naging stage 4 na po siya kasi kumalat na po dun sa liver po. Then, naoperahan po ako, bigla pong lumaki yung tiyan ko noon, naoperahan ako, nag-chemotherapy, then naging okay na po ulit. 2014 po, bumalik po yung sakit ko. At sabi ng doktor sa isang hospital po dito sa Manila, hindi na daw po nila ooperahin yung bukol ko po kasi napakadelikado daw po. At kung operahin man nila, bilang na daw po yung araw ko. So, bakit nga po ba ooperahin pa kung mawawala din naman po ako? So, sabi ng mga doktor, iuwi na lang daw po ako sa Quezon, sa amin po. Ibigay na lang yung gusto ko, yung makapagpasaya sa akin, yung mga gusto kong kainin. Kasi wala na daw po silang magagawa. Yung time na po yun, naririnig ko po yung usapan ng doktor tsaka ng magulang ko po. Nakahiga po ako dun sa bed na parang nagtutulog-tulugan lang po ako. Hindi po alam nila na naririnig ko. So, inuwi po ako ng family ko na hirap pa po, walang gamot, tapos hirap pa lumakad, ganun po. Pero nung nasa, taga-island po kasi kami, parang yung mindset na po ng family ko, parang hintayin na lang kung kailan. Kung hanggang kailan yung buhay ko, parang tinanggap ko naman po yun. Pero sabi ko, once na lumakas ako at maging okay ako at mapagbigyan pa ako ni Lord ng pag-asa, hindi ko sasayangin. Then, lumakas po ako nung time na yun. 2014 po yung nagkasakit ako. Tapos lumakas po ako nung 2015 po. Natural lang po na healing. Sa beach po, sa yung araw-araw na nagpapaaraw ka po sa tabing dagat, fresh po yung mga kinakain, gulay, isda. Natural lang po yung healing, walang gamot na galing sa doktor. Then, noong 2015 po, sabi ko, hindi ako pwedeng nandun lang sa bahay. Hindi ako pwedeng walang gawin. So sabi ko, babalik na lang ako sa college, mag-aaral na lang ako. Nag-aral po ako sa college, 4 years, teacher. Dire-diretso po, nakapag-aral ako, hindi ako inatake ng sakit ko. And buhay pa rin ako nun dahil parang anytime pwede akong mawala. Parang ganun po. So sabi ko, nakaya kong matapos yung 4 years na dire-diretso po na hindi inaatake ng sakit po. Then after po nang makagraduate na po ako, nag-board exam po agad ako. Then mismong yung board exam ko po, birthday ko, passer po. Teacher. Then pagka ko po nung oath-taking po, nag-apply po agad ako sa DepEd. Pero may isang nag-interview ko sa akin na sabi, parang baka mahirapan daw po ako kasi may sakit nga po ako, may cancer. So, baka mahirapan ako or bulihin daw. Dahil malaki po talaga yung tiyan ko. Noong time na yun, mas malaki pa po. Na baka mahirapan daw po ako magturo. Sa akin naman po, noong time na yun, mas malakas po ako. Kaya ko pong magturo. Parang ayaw ko pong limitahan yung sarili ko sa kaya kong gawin.
Pero may mga tao pong hindi naniniwala sa kakayanan ko. So, qualified naman po yung grades ko, pero dahil po may cancer ako, baka mahirap daw po akong tanggapin. So, sabi ko, maghanap ako ng paraan para maging cancer-free po ako. So, kung tinatanggihan ako sa mga ospital, paano ako gagaling? So, naghanap po ako ng alternative medicine na pwedeng makatulong sa condition ko. Yun, nakahanap po ako. Kaso nag-pandemic po, 2022. So, habang pandemic po, nag-online business po ako kasi wala nga din po ibang pang trabaho, hindi pa ako natatanggap sa DepEd. And medyo mahigpit po nung time na yun, nung pandemic po. Then, nag-online po ako, nanood sa YouTube. Natuto po akong gumawa ng mga bouquet, nag-decor po sa mga birthdays, yung mga backdrop po, yung mga balloons. Ayun po, marami pong nagtiwala sa akin at bumenta naman po siya sa amin. Ayan po yung mga ginagawa. Ayan. Ikaw lahat yan, Opo, nag-design ako pong yan. Ikaw lang mag-isa natuto niyan. Opo, sa YouTube lang Grabe po. yung tiyaga mo, Jessa. Kasi kailangan ko po makaipon, pambili po ng gamot. Hindi po ako humihingi sa family ko po ng pambili ko ng gamot. Kasi ayoko pong makadagdag pa sa problema po nila. Kaya ayun po, nung nakaipon na po naman ako ng pera, ilang buwan po ko po yung pinag-ipunan. Tsaka marami po akong kaibigan na nagbigay sa akin ng tulong. Tapos nakaipon po ako ng kung ano-ano pong racket na pinasok ko para mapag-ipunan ko lang yung pambili ko ng gamot. Naipon ko po yung 100,000. Pero sumakay po ako sa barko para bumili ng gamot. Pupunta po sa doktor ko. Pero nasunog po yun, sinasakyan kong barko po. Tumalon po lahat kaming pasahero, walang life vest. Dahil po yung life vest nasa likod, nasunog na din po. Tumalon na lang po ako kasi naman po masunog ako kahit wala akong life vest, malunod man ako or ano. Pero mas okay na yung kahit malunod kaysa noon po masunog. So, nung time po na yun, nung nasa dagat na ako, parang ang dilim-dilim ng paningin ko. Sabi ko, Lord, parang hindi ko matatanggap na dito ako mamamatay. Kasi 14 years, magpi-15 years na po na lumalaban ako sa cancer, tapos dun lang ako sa lunod mamamatay. Sabi ko, parang hindi ko po kayang tanggapin. Tapos po, may nagsalo na po ng life vest sa amin, nakasalubong po namin yung barko. At sinave na po, nakilala po ako nung nakasakay sa barko, sinave po nila ako. Pero, ang masakit doon, yung ipon mong pera, Yung nawala na pinaghirapan rin. na dapat pagpapagamot pa naman. Ano yung naramdaman mo ng mga oras na yun? Yes, number one, nasalba ka. Nasalba ang buhay mo, Jessa. Pero yung lahat ng pinaghirapan mo ay talagang nawala rin. Nung na-save po nila ako, kala ko po hawak ko pa po yung bag ko. So, nung na-save po nila ako, kala ko okay na ako. Tapos nung parang nagkaroon na po ako ng malay ulit. Hinahanap ko po agad yung pera na dala-dala ko. Pero wala na pong, nadala ko pa po yung bag, pero bukas na po siya. Nahulog po talaga. So hinanap ko po yung pera ko. Pinaano ko po dun sa mga nagse-save sa amin. Kuya, pahanap po. Kaso hindi na po talaga. Kasi nagmamakaawa po talaga ako. Parang gusto ko ulit tumalon dun sa dagat para ako na mismo yung maghahanap. Kaso may nagyakap na nga po sa akin na umiiyak na din. Sabi niya, pagtutulungan na lang natin na makabili ka ng gamot. So, nawalan ka ba ng pag-asa at that point, Jessa? Opo, kasi po parang ilang buwan ko po yung pinaghirapan na parang ayaw ko nga po makapagbigay pa ng bigat sa family ko. Kahit pagod ako at napupuyat po ako kahit po malaki yung tiyan ko nun. Tinitiis ko po lahat para lang makabili yung gamot. Tapos nawala lang po dun. Pero yun na naisip ko, mas mahalaga pa rin po yung buhay. Parang mababalik ko pa rin po. Pero ang iniisip ko, maghihirap po ulit ako na parang ganun po. So ano na lang yung nakapagbigay sa'yo ng lakas ng loob ulit
Noon po, nung kinabukasan po, marami pong nag-interview sa akin, iba't ibang station. Napanood po ako sa TV and may mga, doon po sa ano na yun, filinesh nila yung GCash ng kapatid ko po. And marami pong nag-send. So, yung 100K po na nawala, naibalik po ng ibang tao. Jessie, sa lahat ng mga pinagdaanan mo, no, ano yung nagbigay sa'yo talaga ng fighting spirit na wag sumuko? Kasi una, nung ikay na-diagnose na may cancer, tapos pagsabihan ka pa na stage 4 na ito, tapos napagsabihan ka rin na wala nang lunas, na ilang sandali na lang, pwede ka nang mawala. Pero hindi mo tinanggap eh. 'Di ba? Ano yung iniisip mo nung mga panahong yun para hindi ka sumuko? Ang inspirasyon ko po, syempre po yung family ko. Lalo na po na hiwalay po yung parents ko. Ako po yung panganay. Kailangan ko pong tumulong pa sa mga kapatid ko. Parang dahil mahirap lang po kami, yung papa ko po, sapat lang yung kinikita. Sa farmer po siya. Tsaka dati po nagta-tricycle driver pero nabenta na din po yung tricycle. So yun po, parang kailangan ko makatulong. Parang magiging okay lang yung pakiramdam ko kung tapos na yung kapatid ko, kung nasa okay na silang kalagayan. Kailangan ko munang makatulong sa kanila. And doon po sa mga kaibigan ko or mga kakilala ko po na sinasabi nila, alam mo, Jessa, kahit pag masakit yung ulo ko, iniisip ko na wala lang to kasi ikaw nga may cancer, parang wala lang sa'yo, lagi ka lang masaya. So para pong mas lumalaban ako kasi may mga tao pong nagtitiwala at naniniwala sa Lord na may nangyayaring himala kay Jessa, so pwede ding mangyari sa amin. Tapos ang dami pong taong mabubuti na tumulong po sa akin. So, kagaya po ng foundation na tinitirahan ko ngayon, yung Child House po. Sila po yung tumutulong sa mga cancer patients po. Then, may mga tao pong mga sponsor po doon na tumulong po sa akin. So, parang kaya i-cover po nila yung gastos ko sa hospital. So, hindi ko po sila kilala, pero dahil sa napanood nila ako at nakita daw nila yung determination ko and talagang lumalaban ako. Parang gusto po nila akong tulungan. Ayun po, sila po yung simula nung nangyari yung Merca po hanggang ngayon po sila po yung tumutulong. So ayoko pong sayangin yun. At gusto ko pong silang maging proud. And ako din po makabawi sa kanila at mas marami pa din po sana akong matulungan. Netizens, for more Kada Umaga updates, i-click lamang po ang subscribe button at i-follow ang Net25 social media pages on YouTube, Facebook, and TikTok at pati na rin ang Net25 TV.